Sunday, guys! And thank God, it's Sunday! Yan, mamaya magkisimba kami, guys. And, yun, nagbabad na muna ako ng mga labahin ko. Ang bango ng surf. Maganda rin yung surf, in fairness, ha. And mabango siya. Yun, tapos, ano bang gagawin ko today? Magsasauna lang. Imimit ko muna yung friend ko kasi may order siya ng set non-set, whitening set. So, mga 12, ganyan. Alis na ako. And, sa ano na ako kakain? Sa SM na lang, magpa-pepper lunch na lang ako. Sa SM, yun na lang kakainin ko para heavy na. Dahil kailangan ko ng energy buong maghapon dahil magsasauna and steam ako. Tapos, sa festi na ako may merienda. And then, after nun, gusto yata ni Heinz mag-detoxify bar and tawag ito, Butamari yata. Gusto na yun. So, sabi ko, sige, punta kami. And yun nga, pinost ko yung phone ni Heinz kagabi. May bumili na kasi mag-upgrade na siya ng phone kasi may gusto siyang phone. Mas malaki daw yung screen. Sabi ko, sige, magpalit ka na lang kasi kawawa rin naman. But parang bluish yung ano ko. Bluish ba? Or feeling ko lang. Anyway, buti maaga na-upload yung video okay and yung vlog kahapon. Pinaghiwalay ko kasi pag pinagsama ko, super tagal naman, 50 minutes. So, pinaghiwalay ko na lang siya. And hi kay Beb Maria and Kuya Albi. Super duper thank you so much. Excited na ako. Wala lang. Basta soon yung malalaman kung bakit ako excited. Basta maraming salamat sa inyo and sa Angels. Kasi dapat, sabi ko nga kay Heinz, since mahal yung mga hotel sa Makati and sa BGC, ba nga may event yung Style Hall, gusto ko talagang pumunta. Monday, coding kami. Sabi ko, pinag-usapan na namin ni Heinz na isang gabi pa na, kahit sabi niya, magsogo na lang tayo, one night lang naman. Nasa 1 plus lang. Sabi ko yata. So, sabi ko, gano'n na lang. Tapos, nung hapon, sabi sa akin nung Angels, kailan ka pala magpapabook? Sabi ko, ayun nga, sa date na to. Sabi ko, baka doon na lang kami sa Sogo kasi mura. Sabi niya, biglang nag-send siya ng 2 picture yung pinabook niya and yung picture kung saan niya kami pinabook around sa Makati. Yun, nagulat na lang ako. Sabi niya, huwag ka na magpabook. Kaya sabi ko, Lord, grabe yung blessing mo. As in, alam mo yun, parang, minsan hindi ko makontain. Parang hindi ko naman hinihingi. Like, sabi nga na sa dasal niya, kagabi na, hindi namin hinihingi yung mga bagay-bagay, Lord. Pero kusa niyo talagang binibigay. Totoo yun. As in, alam niyo yun. Kaya, feeling blessed lang. I mean, talaga, hindi ko talaga makontain yung mga blessings. Lalo na yung mga kinagamit niyang tao na hindi mo ina-expect na mag-share ng blessings. Parang nakagulat lang talaga. As in, parang nasyakaw ka po. Napastop ako nung nakita ko sa Viber. Hindi ako nakapag-spinning kahapon. Kasi nung spinning 4:30 yun. Yung Angels na nagpa-reserve sa amin ng hotel, parang ganong time, parang nasyak ako. Tapos parang sabi nga ni ate dun na, yung friend ko dun na janitress, Ma'am, ano na, spinning na. Para sabi ko, hindi, sige, ano na lang, sa next body jump na lang ako. Kasi na-shock talaga ako na parang, yun nga, late anniversary gift daw nila sa amin nun. Kaya, nakakatuwa lang, parang, kung ayaw nila pa sabi name sila, pero Angels na lang daw. Maraming salamat sa inyo talagang parang, sobrang na-shock talaga ako. And excited ako. Sinabi ko agad kay Heinz. Gulat na gulat din si Heinz. So, sabi niya parang grabe talaga. Kaya Lord, thank you sa lahat talaga. Parang lahat gawin mo lang yung part mo na maging bukas yung heart mo. Tumulong or kung ano man. Kahit maliit na bagay lang yan. Basta nasa heart mo yung sinishare mo yung blessings mo. Grabe, triple talaga yung balik. Nakakatuwa lang. So, wala lang. Nakakatuwa. Thank God sa lahat lang. Kaya sobrang happy ako dahil yun nga. And, sa Wednesday, busy-busyhan Wednesday and Thursday nga kasi Wednesday bonding ulit namin nila mama. And, yun, birthday na uncle ko, si Uncle Chuck. And then, Thursday naman, yun, i-meet namin si sis. Maganda. May vlog siya eh. Tatanong ko kung ano yung link niya, ilagay ko. Nag-vlog siya Sweden, kaya panoorin nyo guys. May kambal siya, pero siya lang yata yung nagva-vlog. Kaya yun, ikakasal yun sa December. Sige, later na lang guys, mag-breakfast muna ako and then mag-lalaba na.
Tapos, mag-aayos kasi by 12 or 12:30 magmi-meet kami ng friend ko sa SM. So, yun lang. Goodbye, guys. Later na lang. Ayan, guys. Papunta na ako ng SM. Mimimit ko lang si Jaren, yung friend ko, nung college days pa. And bibili rin kasi siya ng set ng whitening. Kaya, mimit ko siya sa SM. And baka sumagat na rin ako ng kain doon. Pepper lunch ulit. Kasi last time nung kumain ako, walang yung sauce na favorite ko na yung parang honey sauce nila. So, ang sauce lang yung pang steak lang, kaya hindi ako natuwa, kaya sabi ko kakain ako. Pero okay lang kasi mag-ano naman ako magsa-sauna and steam naman ako, so sunog din yung later. Anyway, lipstick ko ngayon yung BYS pa rin, yung Ready Set Go nila, so match siya. And buti lang maaga na upload yung video ko, yung mga videos ko, so sobrang happy ako, wala akong alalahanin ngayon. And yun lang. Sige guys, tingnan natin, di ba napaka-peaceful ngayon dahil Sunday at walang bantay. Di ba? Sabi sa inyo mas peaceful pag wala sila. Kaya papunta na ako ng SM. Walang pa-traffic, di ba? Na ako sa SM. Mimit ko na yung friend ko na sa baba. Siya punta na ka LBC. Na ako ng LBC. Hindi ko alam kung asan si Jaren. Pupuntahan daw niya ako sa LBC. Ayun, nakita ko na siya. Hi, Jaren! Saglit lang kami nagkita ni Jaren. So, pupunta na ako sa food court. Kakain ako ng pepper lunch. Inano ko siya agad. Hinalo ko para maluto agad. Bibili ako ng airheads dito. Check ko kung ano available nila. Yes, ma'am. Fruit punch. Yes po. Magkano nga ito niyo? Ay. 80. Tignan niyo kung gaano ka-peaceful ang kalsada pag mga walang bantay. Diba? Mas okay na yung may kanya-kanyang bigayan talaga, guys. Kesa talagang may nag-handle ng traffic. Ayan. Ito na agad ako sa Alabang. Ilang minutes pa lang akong bumabiyahe. Ibang-iba. Kahit maraming sasakyan. Ayan guys, mag-isa na lang ako dito kaya pwede na ako mag-vlog. And hinantay ko na lang yung ma-charge yung phone ko. Tapos pupunta ko na. Ang tagal pa ng oras kung pag-aantay. So maglalakad na lang ako. Kesa makipagsapalaran ako sa parking. Si Kyla and JR pala nandyan kanina. Magpa-practice sila. 6 PM daw yung start. Yan, grabe yung nilakad ko from ATC hanggang dito sa gym ulit. Kasi hindi na ako nakipagsapalaran nga sa parking. Kasi nga, alam kong maraming tao ngayon Sunday. Tapos doon pa pala sila Kyla and JR. So, hindi na ako nagpakasakali. Buti na lang din. Pero nakapagod. Grabe. Anyway, gamit kong lipstick yung bigay sa akin ni Ate Lovely na matte. Hindi ko alam kung nandito. Check ko muna. Ay, iba pala to. Ito yung dark. Yung isa medyo light. Basta mas light dun sa una kong ginamit dati. Basta yung Hema yata. Ito. Ay, hindi. Ito na. Soft matte Hema lip balm. Ayan. Maganda siya kasi kumain ako ng fries, uminom na ako ng shake. Dyan pa rin siya. So, nagsistay talaga siya. Grabe, sobrang init ang nilakad ko pero at least na-burn ko na yung mga kinain ko. And excited na ako sa Word later. So, gusto ko na magsimba. Excited na ako. Malapit na umuwi si Heinz kaya yun. And thank you so much sa mga nagsisend sa akin ng mga quotes. Lalo na sila Sis Kambal, sila Lovely Kambal. Ayan, maraming salamat. And excited na ako. Let's go.
Yung Figaro, before ito na, papalit. Dito ako naglakad, super daming tao sa loob and malamig. Medyo masikip yung daanan, kaya mas okay na lang dito. Tsaka warm yung weather. Ayun guys, inaantay ko na lang si Heinz. Alam niyo ba, na-addict ako sa mango shake dun sa may ATC sa food court. Ang sarap ng mango shake. Yung nag-iisang mango shake lang siya dun sa gitna, sa may bandang red ribbon and waffle something. Ang sarap. Anyway, si Heinz paparating na, nag-stop na akong kumain. Dahil sabi ko at sabayan ko na lang. Hey guys, dito si Heinz. Hey ka, Joe. Hey guys, so we're just waiting for the 7 p.m. service to start, and it's time to give thanks, to give praise to our Lord Jesus Christ. Bago yan, nagmumuli-muli kami dito. Pinag-uusapan namin yung mga blessings. Parang si God talaga minumultiply lahat ng ginagawa niya sa amin. Alam niyo yun, parang nasa-shock lang kami sa mga blessings talaga ngayon. Kaya sobrang thankful at grateful kami talaga ngayon. So, yun like, excited na kami makakarinig ulit ng word. Medyo maraming tao ngayon dito kasi kakatapos lang ng look at our resources. In fact, these are not our resources. The resources, the financial wealth, and everything that God provides for us. You know, we also know that people love preachings where they will be asked to take out their wallets, and then people will just, or some of the preachers might, tell us that they will command money to come in, to flow in the wallets. Have you ever experienced that in Victory? Please take out your wallets and we will be praying that money will flow in. Come on, money come in Jesus' name. Hindi ko ganun yun. That is not a biblical perspective of finance or wealth. Scripture commands us to make money flow out. You know, we are blessed that we may become a blessing. Good. Now tonight, we will be sa God. The shocking reality of generosity is that not all generous acts are biblical generosity. You know, everyone can do good. Everyone can be generous. Pero the question is, are these things really what the Bible tells us? Are these things what the Bible dictates to us? The hard truth about generosity also is that it is targeted specifically to achieve a purpose. Selfishness is about a lack of consideration of other people. Now, we are only mainly concerned about our own personal profit or pleasure. We have the tendency to hoard. We have the tendency to hold back. We have the tendency to have a closed fist. It's all about me, myself, and I. And every day probably we already have a may naka-attach na mga blessings dyan. But you know, the truth is, ganun nga nangyayari. God has already surrounded us with His provision. He has already blessed us so much. In light of that, we can't take anything out of this world. I'll move on to read. We, just are so focused on the many things that are really unimportant. But Paul was saying, if we have food and clothing, then, just be content with that. How many of you here just missed at least 5 meals last week? Meron ba? So can we say that all of us have, we have eaten 3 meals a day? You know, my son who is 10 years old, he eats 6 meals a day. So sabi ko, Lord, sobra, may double portion talaga ng blessing dito sa bunso namin. But God provides us with all these things. If we have food and clothing, we should be already content with that. But those who desire to be rich fall into temptation. They into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Do you realize that, I remember before, in really 1 million worth, is it really worth doing, investing, buying 4 cases so that we can gain, 1 million pesos? I think it's not. If we don't understand God's perspective, then, we allow ourselves to continuously be distorted by,
the pleasures of this world, mauubos ang pera natin kakabili ng soft drinks. We will fall into temptation because there are many senseless things with other people. We may compare ourselves with some of the richest people in the world. Sometimes that we feel that we have that kind of envy or jealousy, and then we say those statements, and how I wish that our family is like the family of. We desire to just to hoard a lot of things, gain a lot of things. Again, talking about soft drinks, I remember one time as well that my wife used to work for an airline, and every time that she would come home, I would ask her to bring me some soft drinks in cans. And I have a cabinet full of soft drinks. Parang magkakaano yata ako ng full soft drinks yung sinasabi ko kanina. I have a cabinet full of soft drinks. And when you hoard things, when you try to gain all these things, what will happen is these things will diminish. One time I had an upset stomach because that can was already months old. Nasira na siya eh. So these are already useless things, talagang unnecessary. We can't hoard things so that we think that we can enjoy all of them. Lahat po sila nawawala din. Somehow there's a reality about something about these things. It aids our minds and our hearts into greediness and selfishness. Again, I just like to repeat that selfishness is a trap, and we need to understand what is the way out of selfishness. Or whatever you do, do it all for the glory of God. Anything that we can do, we cannot own anything. We cannot say na, kasi dahil sa akin yan. Ang sipag ko kasi. Hinabol-habol ko siya. Kaya siya naging Christian. No. We point these people back to who God is. His goodness. What He can do in our lives. Others, lead your family well. Let us lead our families well. Leaving an inheritance. Being rich in good works, by helping others outside our homes, but we should also first see the welfare of our family inside. Let me go on to the third one. Generosity, we should open our fists, open palms. Because by this, your hand is open, you're ready to give always. It is also by this palm, open palm, that you're also ready to receive. But is the goal receiving or really giving? Being generous is being able to to give more. In fact, just give it all. Hindi natin iintindihin yon because we know that God provides what is good. Everything that we have is really not ours. It's not ours to claim. God prepares, just everything for us so that we can be a blessing. A season where everything you need to tighten the belt. But do we just cry? Kailangan ba natin magmukmok? Even in those times when we are facing, realities of life, there should be an abundance of joy in our hearts. In verse 3. Yan guys, kakatapos na ng service. I love the series Fine Line. The Fine Line. It's drawing a line between your ways and God's ways. Basically about finances, and this is a great series, very timely, since we all know that it's the time of blessings and abundance. 13-month pay, Christmas is just around the corner, bonuses and everything. So it's just about knowing where your money goes, but basically still using it for the glory of And where God. your money came from. Yes, where your money came from. The source of all things, of course, is God. He's the one who blesses our hands to produce wealth. So yeah, it was a great series. Super Grabe. great. Great reminder. So, thank you Lord talaga sa lahat. Yun. Ngayon, pupunta kami ng Butamaru, Westgate, and gusto daw ni Heinz nga ng Detoxify Bar. So, punta kami doon. Natry namin yung curry nila. Curry contentment. Tantanmen. Ayan, pupunta pa na kami ng Detoxify Bar. 9 o'clock na hanggang 9:30 naman yung last call sa Butamaru. So, abot pa kami. Plus 10 pa rin. Hiningal ako doon kasi kailangan na magmadali dahil 9 o'clock na. Kaya kailangan. So, ayan na kami ngayon. May since regular customer na kami with extra sabaw.
Nagsabaw na kami and yung gyoza. Tapos, green vegan detox. Tapos, ang feeling kong pinagkaiba lang ito, may curry Yun nga powder lang. lang siya na. Ako nagagawa nito. Sakto lang. So, ayan, finally nakapag-date na rin kami after ilang days ba? No? Kasi busy kami minsan pag-uwi. Hindi sinasabi. Konting ano na lang. Minsan pag umuwi kami pagod na. Tapos, konting chikahan lang. Hindi kami masyado nakapag-talk-talk lagi. Ha? Tayo usually Sunday and daytime Sunday after church. talaga. Ay, gusto naman diba dati? Pag Sunday. Ever since sa bagay. Hindi na iba ngayon, dinner na. Dati lunch kami lagi nag-date. Pag siya mag-work or kung ano. Then, yung date natin ang lunch. Kasi doon, gabi tutulog na ako, diba? Ngayon naman normal na dinner na talaga. Tapos, Talaga, ever since may date talaga kami, hindi pwede hindi. As in, talagang... we just go and eat our favorite food and Curry tantan yun, masarap din. Yeah. Curry Tantan Men from Butamaru, all-time favorite. And we tried other, ano ba to? Other Ramen house. ramen places and Iba wala. talaga dito, masarap. Nothing satisfied us. Tsaka yung gyoza nila, medyo affordable and masarap na. Sa iba kasi, di ba yung last time, 220, napakaliit. Tapos, basta iba. So, yun. Nakakatuwa lang dahil kayo nakapag-reflect din kami bago mag-church ng about sa blessings. Kaya, happy lang. Nakakatuwa lang. Iba talaga si God. Grabe. As in, sobra. Wala akong masabi. Grabe. Kahit paulit-ulit ako sa inyo guys, hindi ako magsasawa kung gaano kagrabe si God mag-work sa life namin. Hindi ako mahihiyan, hindi ako magsasawang magsabi sa inyo. Naggrabe talaga siya mag-bless. Basta, just do your thing. So, yun. And thank you so much. Ay, wait, thank you so much, Ate Jonaline, sa lagi sa pag-share up sa akin and nagpapamotivate sa akin. Basta sa inyong lahat. And Ate Michelle, Anne Michelle, Kendra's mom, maraming salamat sa inyo. And Sis Kamba, lovely and lovely Joy. Grabe. And sa mga iba ko pang friends, nakakatuwa kayo. And sa lagi nagbabibrate sa akin, pasensya na kung di ako mabilis sumagot lately kasi busy-busyhan. Basta maraming salamat sa inyo kasi hindi rin alam kung gaano ako ka-blessed to have you guys. Sobrang happy ako at supportado niyo talaga ako. And yun, sobrang thankful lang ako sa lahat ng mga taong totoong nakapaligid sa akin na naniniwala sa akin na sa mga kakayahan ko. Maraming salamat. And syempre, basta maraming salamat lang talaga. So, yun lang. Uwi na kami guys kasi magtatanong yun. Ito na guys, ayusin ko na yung mga order nyo sa akin para bukas. Marami-rami to. Ayan, naayusin ko na yung mga kailangan ayusin ngayon. Kasi bukas may maaga akong imi-meet. Tapos may kukunin ko yung stock ng 1 liter na na underarm solution. Tapos sakit na ulo ko. Tapos tapos imimit ko pa si Ate Sheila, may order siyang 50 soaps. So, imimit ko siya bukas and then after nun, meet ko yung courier kasi nga magpapadala na naman ako ng order so, imimit ko na lang siya somewhere dahil kukulangin ako sa oras bukas dahil may mag-workout pa ako sa hapon. So, kailangan ko tong ayusin lahat. So, end ko na yung vlog guys. Bukas na lang. And thank you so much for watching. Thank you so much sa mga bago nag-subscribe. And thank you so much sa mga nag-like and nag-dislike. Sa mga nagko-comment palagi. Maraming salamat sa inyo. Dahil effort din talagang ginagawa nyo manood ng video, mag-comment. Basta ako ang ginagawa nyo sa amin. Maraming salamat sa effort nyo. Maraming salamat talaga. So, yun lang. Bukas na lang guys. And night. Thanks.